Alin nga ba ang mas maganda? Ang bagong labas lang ni Kimco, which is ang Kimco Agility Eco 125, or the game-changing upgrade ni Honda, which is the Honda Click 125 version 4. Alin dito yung sa tingin mong mas sulit sa pera mo? Alin dito ang sa tingin mong mas effective para sa pang-araw-araw mo? Maganda ba talaga tong mga motorsiklong ito, or baka hype lang tong mga to para makabili tayo ng bago? Kaya sa video na ito mga boss, pag-uusapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, and our final thoughts if these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin agad dyan ang side-by-side comparison nito mga boss. Pinakauna natin pag-uusapan mga boss is ang kanyang pricing. Kamusta nga ba yung kanilang price? Makikita naman natin dito that si Kimco Agility is merong price around 82,000 to 82,500 yung kanyang price range. Samantalang kay Click version 4 is meron siyang standard version worth 82,400 and 86,900 pesos naman ang kaniyang Smart Edition. So isang variant lang tayo for the Kimco Agility. If ang colorways naman yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong tatlong colorways for the Kimco Agility tapos 5 colorways naman for the Honda Click version 4. If makikita natin dito, meron tayong cloud gray, matte brown, tsaka dark gray metallic for the Kimco Agility, and meron din naman tayong obsidian black, pearl arctic white, tsaka pearl gray for the standard edition, and matte fresco brown and matte axis gray for the smart edition. Ang makikita mong main difference talaga for the standard edition tsaka sa smart edition is that meron tayong two-tone color combination for the standard edition, which means meron tayong pop-out colors dito compared sa smart edition na may pagkaklase din naman talaga. Depende sa inyo yan, alin yung mas gusto niyo dito and sa tingin nyo yung mas sulit sa pera nyo. Next naman natin dyan mga boss is ang headlight. Pag-usapan natin yung headlight mga boss, makikita naman natin dito that meron tayong LED DRL or daytime running light for the Kimco Agility Eco, which is very good and very decent. However mga boss, although the same sila na naka LED daytime running light, makikita naman natin dito that Honda is working out on their improvement, especially sa kanilang headlight vision, which is meron na tayong 10% further and 20% wider na improvement for their headlight para mag-improve ang buga nito sa gabi. Now, if ang rear light naman yung pag-uusapan natin mga boss, I can say naman maganda din naman both of these motorcycles kasi naka-LED pa rin naman sila tignan. However, if gusto mo ng split type, yung tipong meron talagang secondary na buntot, then Honda Click version 4 is ganyan yung styling. Tapos, isang buhan lang kay Agility Eco. Depende rin sa inyo mga boss, alin dito yung mas gusto nyo. Now, if ang instrument panel yung pag-uusapan natin mga boss, I can say maganda naman ang both kasi naka-LCD display na tayo dito. And ngayon, pag-usapan naman natin ang kaniyang keyless remote system. Makikita natin dito na naka-shutter key system pa rin si Kimco Agility, samantalang naka-keyless remote na si Honda Click version for the Smart Edition. Ang nakaganda nga lang dito kay Agility Eco mga boss is that yung kanyang compartment dito sa may tuhuran natin is that malaki yung pwedeng malagyan mo dyan, so dagdag convenience yan para sa mga pang-araw-araw mo. But if technology yung pag-usapan, dito lamang si Honda Click version 4 kasi nakakiles na for this kind of pricing. And if ang utility box naman yung pag-usapan natin mga boss, although wala pa tayong numbers for the underseat compartment capacity for the Kimco Agility, meron tayong claim dito kay Kimco na kaya daw mag-fit ng one regular full face helmet for the Kimco. However, itong makikita mo dito, half face ito mga boss na more than the head size siguro ng regular. Kaya if ever full face man yung may lalagay natin dito, yung regular lang talaga. Hindi yung masyadong malaki. Especially ako mga boss, double XL ako. I think hindi kakasya dito yung half face helmet ko. Samantalang kay Honda Click version 4 naman mga boss, meron tayong 18 liters dito na half face helmet capable malagyan. So okay din naman siya. At least alam natin kung nasa ilang liters ba talaga yung kakasyahin dito for this underseat compartment. Now, if charging port yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong USB Type A and Type C for the Kimco Agility. Meron tayo dyan, if makikita mo ito yung USB A. Sa baba niyan is the USB Type C. Si Honda Click version 4 naman mga boss is meron tayong Type C dito. So okay tong feature na to both mga boss kasi pareho sila na hindi technologically behind, which gives comfort talaga. If either dito sa dalawa yung pipiliin yung pang-araw-araw, diba? If ang wheel type yung pag-uusapan mga boss, makikita natin dito na naka-mags type na tayo both dito. If makikita nyo mga boss sa mugs natin dito, pareho naman sila ng styling. Depende talaga sa'yo alin yung mas taste mo dito. Tapos medyo may pagka-petal yung disc brake dito. And dito naman is napaka-stock round lang. Next naman natin dyan mga boss, makikita natin dito. Dito tayo lamang kay Agility Eco mga boss sa fuel tank, which is meron siyang 9 liters.
Tapos 5.5 liters lang for the Honda Click version 4. And isa pa dyan mga boss, if makikita natin dito, meron tayong tally dito for the Kymco Agility na mas makikip safe natin yung ating fuel tank cover. If ang fuel consumption ang mas pag-uusapan natin mga boss, makikita natin dito that we have 53 kilometers per liter na fuel consumption for the Kymco Agility, samantalang kay Honda Click version 4 is 50.3 kilometers per liter. Again mga boss, claims lang to ni Honda at saka ni Kymco. Depende pa rin yung result kung paano ka magmaneho sa iyong motorsiklo. Next tayo dyan mga boss, if ang displacement yung pag-usapan natin mga boss, pareho naman silang naka 125cc motorcycle. And hindi pa nga natin nakita dito yung engine oil capacity ni Kymco Agility. Kakalabas pa lang talaga. Tapos yung engine oil capacity naman ni Honda Click version 4 is 0.9 liters, which is makikita natin to sa website ni Honda. Now, if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin mga boss, makikita natin dito that both has it naman. However mga boss, if gusto nyo ng footboard extension, malayo tayo magkakaroon yan for both of these motorcycles. However mga boss, if makikita natin dito yung footboard ng Kymco Agility, malalaman mong malaki talaga yung kanyang gulay board dito. And if napanood mo yung previous video ko about the Kymco Agility, makikita mo doon na merong claim si Kymco na kasya ang dalawang tubigan dito. So that simply means mas may extra convenience na madadagdag si Kymco Agility. If ang park brake naman yung pag-usapan natin mga boss, walang park brake dito si Kymco Agility, if makikita natin dito. Tapos si Honda Click version 4 naman boss, if makikita natin dito, merong park brake si Honda Click version 4. If ever big deal sa inyo yan, at least napag-usapan natin to. If auto start stop yung pag-usapan natin mga boss, or the ISS by Honda, which is idling stop system, meron tayo dyan for the Honda Click version 4. Kaso nga lang kay Kymco Agility Eco, wala tayong ganyan. Makikita naman natin dito sa handlebar niya, napaka-clean, gas and go lang talaga yung parang iisipin mo sa motorsiklong ito. Maganda sana kasi itong feature na to kasi kapag naka-on yung makina tapos naka-full stop tayo, after 3 to 5 or more seconds, mamamatay yung makina kapag hindi tayo umuusbong. Next naman natin dyan mga boss, if ang pag-uusapan natin isang built-in hazard switch, makikita natin dito that both of these motorcycles ay walang hazard switch. Maganda sana itong feature na ito mga boss, especially if ever may emergency or if ever gusto mong tumagilid sa daan para naman meron kang emergency na kailangan talagang maipakita mo sa tao na mag-share ng awareness, di ba mga boss? Maganda sana itong feature na ito. Next mga boss, if ang tubeless tires ang pag-uusapan mga boss, maganda to kasi both of them are tubeless tires available. If ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, wala tayong kickstart for both of these motorcycles. So, need talaga nating maging aware kamusta yung battery voltage natin. However, for the Honda Click version 4 mga boss, meron tayong battery indicator dyan mga boss ha. Simula pa lang nung version 2. So, I just want to share some awareness kasi merong mga hindi pa alam yan. And last but not the least mga boss, if customization yung pag-uusapan natin mga boss, although both of these motorcycles are newly released from Kymco and Honda, makikita natin dito mga boss that the Honda Click version 4 is wala pa talaga tayo makikita mga customizations for these motorcycles. May makikita tayo sa mga black app natin or sa mga red app, nakakabili lang nila ng motorsiklo. However, alam naman natin, pag kakabili lang, mas marami yung taong tipong gusto lang na mag all stock muna for a very long time. Especially ako mga boss, ganun ako usually mga boss. Pero, if si Kymco Agility naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito, kahit wala pa tayong linagay dito na kahit anong customizations, si Kymco na mismo ang nagbibigay sa atin ng free na top box if bibili tayo ng Kymco Agility Eco 125. I'm not just sure mga boss ha, if ever limited stock ba, ganito ganyan, si free top box ni Kymco Agility. But if bibili ba talaga tayo ng Kymco Agility 125 tapos free na talaga yung top box, then that will be really a great conversation if si Agility Eco yung kino-consider natin ng motorsiklo. And now, pag-usapan na natin ang specs and key features for this motorcycle mga boss. Unahin na natin dyan ang displacement mga boss. Si Kymco Agility Eco is marang 125cc na air-cooled. Samantalang kay Honda Click version 4 naman is 125cc na naka-liquid cooled. Now, if ang power yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong 9.4 horsepower at 7,000 RPM for the Agility Eco and 11.0 at 8,500 RPM naman for the Click version 4. Meron tayong torque na 10.2 Nm at 6,000
RPM for the Agility Echo and 10.8 Newton meters at 5,000 RPM naman for the Click version 4. If makikita natin dito mga boss, hindi pa fully linabas ang specs ni Agility Echo, which is unknown pa yung ating compression ratio tsaka bore stroke. However, if si Click version 4 mga boss, meron tayong 11.0:1 for its compression ratio and 52.4 by 57.9 yung kanyang bore stroke. Makikita natin dito sa power, sa torque at tsaka sa displacement mga boss, medyo lamang dito kaunti si Click version 4, which is naka-liquid cooled na. Mas mataas yung kanyang power and yung kanyang torque compared kay Agility Echo. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin yung kanilang dimensions. Unahin na natin agad si Agility Echo mga boss. Meron tayong 760mm na seat height dito, 120mm na ground clearance, and 1,285 na wheelbase. Meron din tayong 90 by 90 by 12 na front tires and 100 by 90 by 10 na rear tires. Next naman natin mga boss, si Honda Click version 4. Makikita naman natin dito mga boss na meron tayong 769mm na seat height, 131mm na ground clearance, and 1,280mm na wheelbase. Meron tayong 90 by 80 by 40 na front tires for the Honda Click version 4 and 100 by 80 by 14 na rear tires. If makikita natin dito mga boss, medyo lamang ng konti dito sa seat height for the Honda Click version 4. Lamang din siya sa ground clearance, which is 131 over 120mm. Mas malaki yung wheelbase ni Kymco Agility Echo, which is 1,285 over the 1,280mm. Siguro na lang if makikita natin dito that both tires for the Honda Click version 4 is 14-inch and kay Agility Echo naman mga boss is 12-inch sa harap and 10-inch sa likod. If makikita naman natin dito mga boss, medyo maliit talaga tignan ng 10-inch over the 12 or even the 14. So if ever nagmamatter sa'yo yon, then pag-isipan mo muna if ever maganda ba talaga to sa paningin mo and okay lang ba sa'yo to if ever gagamitin mo to pang araw-araw. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang kanilang key features na makikita mong lamang sa kanila for both. If makikita natin dito mga boss, isa lang yung kapareho nila, which is both of them are on monoshock style. Pareho din man sila mga boss na merong disusi. However mga boss, sa Smart Edition ni Honda Click version 4, nakakiles na tayo doon. So that simply means technology wise, medyo lamang tayo dito. Now unahin muna natin dito si Honda Click version 4 mga boss, which is meron siyang auto start stop, saka yung ACG starter, and meron din siyang combi brake na i-offer compared kay Agility Echo. Samantalang si Agility Echo mga boss, although wala itong ABS na i-offer for both, meron naman tayong disc brake sa harap at sa likod ni Agility Echo kahit pa wala siyang combi brake. Kasi although naka-combi brake si Honda Click version 4 mga boss, naka-disc brake ito sa harap tapos drum brake lang sa likod. And lastly mga boss, makikita natin dito that merong kalamangang free 30-liter stop box for the Agility Echo na if makikita mo kay Honda Click version 4, naka-all stock ito, wala itong libreng mga ganitong offer. Pareho din naman sila mga boss na naka 2-valve single overhead cam yung kanilang camshaft. However, magaan dito si Honda Click version 4, which is weighing around 111 kilograms and 119 kilograms naman for the Kymco Agility Echo. Meron tayong ESP from the Honda, tapos ECS naman for the Agility Echo. So if makikita natin dito mga boss, for the price of 82,500, maganda din naman talaga yung nai-offer ni Kymco Agility Echo. And I can say din naman, if si Honda Click version 4 naman yung pipiliin mo, justifiable pa rin naman yung kanilang pricing dito. So depende talaga sa inyo alin dito yung sa tingin nyo mas babagay sa pang-araw-araw nyo. Because on our final thoughts mga boss, pag-uusapan natin dyan if these motorcycles ba are good motorcycle option or this motorcycle ba are one of the best motorcycle buying decision mo. If makikita natin dito mga boss, comfortability wise, pareho naman sila check, and beginner friendly wise, pareho din silang check. Bakit mga boss? Kasi pareho silang naka-automatic motorcycle engine. That simply means mga boss, gas and go lang tayo dito. Wala tayong masyadong isipin dito about learning manual shifting, semi-automatic shifting. Wala na. Gas ka lang ng gas, then you're just gonna go from place A to place B. Pero if makikita natin dito mga boss, if si Agility Echo yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong bigger storage compartment experience kasi meron tayong pwede paglagyan na 2 galong tubig dito. Pwede natin paglagyan ng 2 litrong tubig din dito sa ating compartment dito sa may tuhuran natin. And kasya yung regular full face helmet. And lastly siguro mga boss, pwede natin mapaglagyan din ng helmet dito na extra or kahit ano pa na pwede mapaglagyan
lalagyan mo dito as an extra storage kasi may libre silang pamigay na extra na top box. Samantalang kay Honda Click version 4 naman mga boss, if makikita natin dito, meron tayong standard version availability na kasing presyo ni Agility Eco. And if ever gusto mo ng mas high-tech na experience, meron tayong Smart Edition for the Honda Click version 4 which is mas lamang kaunti kay Agility Eco. Pero ang experience mo doon mas premium or mas classic kasi meron siyang keyless, less yung kaniyang palamuti, and napaka-classic niya talaga tignan. And alam naman natin, Honda is Honda if ito yung pipiliin natin. Again mga boss, if specs ang pag-usapan, napakaganda talaga ng nai-offer ngayon ni Kymco Agility Eco. Meron tayong double disc brake dito mga boss ha, si Honda. Disc brake tsaka drum brake pa lang sa likod. So masasabi talaga natin dito mga boss that nag-a-advance na talaga konti ang mga nai-offer ng mga foreign brands over the Japanese brands na kilala natin dito na nagre-release ng mga bagong motorsiklo dito sa Pilipinas. So I can say for what they can offer versus the known brands talaga dito sa Pilipinas, we can really have trust for these motorcycles. And if papapiliin mo na ako mga boss, I can really say that wala namang talo if ever alin dito yung pipiliin mo. Kasi if utilities yung pag-uusapan mo, maraming may offer talaga si Honda Click at saka si Kymco. If more on the pang-araw-araw side ka, yung magdadala ng mga galon-galon ng tubig, yung mga need kang maraming pagdalhan, dyan mas magiging effective si Kymco Agility. Pero if gusto mo lang ng combination of both convenience and premium experience, yan yung mabibigay ni Honda Click version 4. So if papapiliin man ako mga boss, Honda Click version 4 yung pipiliin ko dito. Pero if nag 12 inch na yung gulong sa likod ni Kymco Agility Eco, dyan na tayo mag-usap kasi baka mag-Kymco Agility Eco ako over the Honda Click version 4. Alam mo naman ako mga bossing, mas lagi kong sinasabi na more on the utilities yung preference ko, kaya yun yung mga nare-recommend ko. However, I'm not saying hindi maganda ang one motorcycle to the other. Depende talaga yan sa preference, and I want you to know na alin man dito yung piliin mo, wala tayong talo dito. And ang goal ng content na to is makita mo talaga alin dito yung mas magiging swak sa pang araw-araw mo. And if nagustuhan mo yung ganitong klaseng video, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community.